tsansang ang taong napariwara, maitutuwid ang landas at magtatagumpay sa buhay. Kung si JV ang tatanungin, pwede. Naniniwala ba kayo na kahit sino kayang magbago? Maski pa ang isang magnanakaw. 8 taong gulang pa lang daw noon si JV nung natuto siyang magnakaw. Ang kanyang puntirya, mga kitang pera sa karinderya at tindahan. Literally, ninakaw yung childhood ko kasi nawalan talaga ako ng maayos na kabataan. Dahil buong kabataan ko, sa halip na naglalaro ako, kailangan kong gumawa ng masama, kailangan kong magnakaw. Dahil kung hindi ko gagawin yun, bubugbugin ako. Halika dito. Makinig ka sa akin, ha? Pumunta ka sa tindahan. Ang nagturo raw sa kanyang magnakaw, ang kapatid niyang itago na lang natin sa pangalang Eddie. Yung pangalawa kong kapatid, inuutosan niya akong magnakaw, hindi lang sa bahay namin, kundi sa ibang tao. Pera o kaya diaper ng anak niya, sigarilyo, pambisyo niya, at marami pang iba. Sa tuwing tatanggi ako, binubugbog ako. Kapag hindi ako sumusunod, bubugbugin ako. Sakit-sakit na ng katawan ko, may pasa ako, may bali ako ng kamay ko. Susunod ako kasi bata lang naman ako takot ako. Mahuhuli ko lang yung nanay ko, umiiyak kasi nawala ng pera. Hindi nakapagbayad ng utang kasi nga nakuha ko yung pera. Mahirap ang pamilya ni JV. Sa 20 square meters na lumang bahay na ito sa Bukawi, Bulacan, nangungupahan at nagsisiksikan ang 8 miyembro ng kanilang pamilya. Itong makitid na hagdan na to, ito yung daan namin papunta dun sa taas ng bahay namin. Ayan. Welcome to our bedroom. Yung bahay namin laging binabaha. Madalas pumapasok yung tubig sa mismong loob ng bahay namin. Kaya madalas, hindi kami nakakatulog ng maayos. Sa iisang foam, nahihiga. Walang sariling banyo. Kaya sa labas lang naliligo. At ang parati raw nilang ulam, itlog at tuyo. Dahil walang pambayad ng kuryente, madalas kinukuha ang kanilang kontador. Kuya, may anak ko ako. Parang awa niyo na, huwag niyo muna putulin. Yung nanay ko medyo sikat sa barangay namin dahil 5 hanggang 7 bumbay nga ata yung kinakautangan namin para lang makaraos kami sa pang-araw-araw. Maswerte na kung makakain kami ng 2 o 3 beses sa isang araw. Kakanin, bili na kayo. Nakaranas din ako na magtrabaho bilang barker ng jeep. Naging waiter din ako, dishwasher ng kung ano-anong mga karinderya. Naging helper din ako sa mga kung saang-saang bahay dito para lang makaraos kami. Kasi nga ako yung nagpapaaral sa sarili ko. Maghihirap kami, mahirapan akong makatapos dahil nga sa kung ano-ano pang mga gastusin. Hanggang isang araw, habang naglilinis ng aparador, isang sulat ang nakita raw ni JV na nagpabago sa kanyang buhay. Dito natuklasan ni JV na isa pala siyang ampon. Totoo ba to? Naampun lang ako? Nabalitaan ko nga na paampun ng kapatid ko. Nung malaman ko, ang ko, pinatawag ko yung kapatid ko. Kung paampun mo din lang ang anak mo, sa akin na lang kasi gusto din niya na wala kaming anak. Sa akin mo na lang ibigay kaysa sa iba pa matungo. Kwento ng kinamulatang ina ni JV na si Aling Maria. Sanggol pa lang nung kupkupin nila si JV, pero hindi raw nila ito trinatong iba. Ang tunay na nanay kasi ni JV, ang kapatid din ng kanyang nanay Maria na inakala ni JV na tiyahin lang niya noon. Nalaman ko yon, honestly nagdilim yung paningin ko. Nagalit ako dun sa biological family ko. Hindi ko sila kinakausap. Sa mga pagkakataon na magkakasalubong kami, umiiwas ako kasi nga galit ako sa kanila. First year high school ako nung umamin ako na binubugbog ako at inuutusan ako magnakaw. Natakot ako, baka lumaki akong ganito. Kaya at the back of my head, lagi kong sinasabi sa sarili ko na pag umamin ako at nagsumbong ako na hindi ko na to gagawin, kailangan kong panindigan. Dahil hindi raw talaga maatim ni JV ang pagnanakaw, itinigil niya ito. Natigil yung pananakit ng kuya ko sa akin nang gumawa ako ng sulat. Nakikiusap ako sa kuya ko na itigil niya na yung pag-uutos sa akin na magnakaw. Nung panahon na gumawa ako ng sulat, hindi ko siya naibigay sa kuya ko, naibigay ko siya sa pinsan ko, tapos yung pinsan ko, naibigay siya sa biological mom ko. Nung nalaman ng biological mom ko na ganun yung ginagawa sa akin ng kuya ko, sumugod dito sa bahay, nagkaroon ng confrontation. Iyak lang ako ng iyak sa loob ng bahay namin. Hindi ako natatakot na baka mamaya bugbugin ako or saktan pa ako ulit. Umiiyak ako kasi sobrang saya ko na finally matatapos na yung paghihirap ko. Nung taon ding yon, nagka-meningitis ang kanyang tunay na ina. Nung nagkasakit yung kapatid ko, pinakilala ko na siya.
Pero sabi naman ng kapatid ko, huwag kayo ka maglala. Huwag kayo ka maglasase. At hindi ko nakukunin sa iyo yan. At tinanggap na rin niya na magulang yung nanay niya. At namatay. Nagsisisi ako na sana pala noon pa lang napatawad ko na siya. Sa puntong yon, nawala na ang kanyang tunay na ina at tuluyan na rin niyang tinalikuran ang pagnanakaw. Minabuti niyang tutukan ang kanyang pag-aaral. Sa mga pagkakataon na yon, lalo akong nagkakaroon ng lakas ng loob na mabigyan ng mas magandang buhay yung pamilya ko. Itong maliit na bahay na to at yung pag-upa namin dito, lalo itong nagpapaigting ng kagustuhan ko na makaalis sa bahay na to. Yung araw-araw na uuwi ka dito, alam mo na hindi ka na naman nakabayad ng renta, alam mo na ilang buwan na naman kayong nasa binggit na baka paalisin kayo sa bahay na to. Araw-araw na ginawa ng Diyos, yun yung lagi kong naiisip. Yung kailangan makapagpatayo ako ng malaking bahay. Naging consistent honor student siya. Kumuha ng accountancy at naging scholar. Nag-working student sa isang fast food chain at nag-tutor din ng kanyang mga kaklase para kumita. Lumaban siya ng patas. Uwi ako ng bahay, minsan alas 12 na, pero kailangan kong gumising ng mga alas 3, alas 4 kasi kailangan kong mag-aral para balikan yung mga lessons ko. Tapos gano'n na naman kinabukasan. At kung hindi ko siya gagawin, sigurado akong hindi ako aasenso. May isang pagkakataon sa buhay ko na halos sumuko na ako. Halos katiling ko na yung buhay ko. Naglaslas nga ako ito. Yung mga laslas na yun, yung marka ng pagsuko ko. Nung natauhan ako, at sobrang laki ng paghingi ko ng tawad sa Panginoon, na simula nung panahon na yon, sinabi ko sa sarili ko na kahit anong pagsubok na pagdaanan ko, hindi ko na uulitin yon. Pagka-graduate, naging sales executive ng isang kumpanya ng soft drinks. Naging financial advisor din sa isang financial company. At dahil maboka, mabilis siyang nakakakuha ng mga kliyente. Kaya malaki rin daw ang kanyang mga naging komisyon. Araw-araw na ginawa ng Diyos, yun yung lagi kong naiisip. Yung kailangan makapagpatayo ako ng malaking bahay. Hindi bahay na katamtaman lang ang laki, kundi malaking bahay. Kinalaunan, na-promote si JV bilang business manager. At kung dati, sa maliit na paupahan lang sila pilit na nagkakasya, ngayon, si JV meron ng mansyon Welcome to my dream house! Ayan, so nandito tayo ngayon sa bahay ko. na may 3 palapag. May pagkalaki-laking sala. Ito yung sala namin, dito kaming nagpapahinga, nanonood ng TV. Kaya bumili ako ng mas malaking TV. Kasi yung buong pamilya ko, bonding moment lagi namin yung panonood ng TV. 7 mga kwarto. At may walk-in closet pa. Nung kumikita na ako ng mas malaki, ang una kong nakita na opportunity is makapagpatayo na ng bahay. Kaya ang una kong ginawa, bumili ako ng lupa. Sa kanyang pag-asenso, hindi niya nakalimutan, kundi sinuklian pa ang mga nag-ampon sa kanya. Ipinasyal ang kanyang nanay Maria at tatay Maximo sa Australia at Dubai. Alam ng foster family ko na nagpapagawa ako ng bahay. Kaya lang, nung malapit nang matapos yung bahay, pinagbawalan ko sila na tumuloy dito at para maging surprise sa kanila yung paglipat namin. Yung una kong sinabi nung paglipat namin ng bahay is, thank you Lord. Sobrang saya ko, sobrang happy ko dahil pinagkaloob sa akin ni Lord yung opportunity na mabigyan ng magandang buhay. It was really a surprise for all of them dahil unang beses nilang makita yung exterior pati yung interior ng bahay. Na kapag bukas namin ng pinto, tandaan, first time nila nakita yung bahay. Sobrang excited lahat. Nakapagpundar na rin siya ng dala-dalawang sasakyan. Ang dati itlog at tuyo lang ang ulam. Ngayon, nakaririwasa. Siyempre natutuwa ako na dahil hindi ko naranasan yung ganito. Napakasaya ko talaga. Dahil ang pinapangarap ko lang, isang maliit lang ang pinapangarap ko. Sabi na sa akin, JP, Nana, hindi lang isang maliit pagagawa ko sa iyo. Mansyon, pagagawa ko sa iyo. Siyempre, salamat mo kay JB dahil kahit na paano nahayaw niya kami. Napakaganda yung buhay namin. Masaya na rin ko sa Panginoon yung binigay sa akin ng bata na. Nagkaroon ng napakalaking pagbabago yung buhay ko. Then, dati, bihira kaming makapag-shopping. Hindi nga kami nakakabili ng mga matitinong damit. Ngayon, lagi kaming nagsha-shopping na bahala sila kung anong gusto nilang bilhin. Maayos
Maayos na rin ang kanyang relasyon sa kanyang tunay na ama. Through my story, gusto kong magbigay ng message of inspiration, of impact, and of influence sa ibang tao. Dahil gusto ko maintindihan ng lahat na kung ano-ano man yung nangyayari sa kanila ngayon lang to, pinagdadaanan lang nila to, pero kung magsusumikap sila at kakapit kay Lord, ma-achieve nila kung ano man yung gusto nilang ma-achieve. Sa bawat pagdapa, pwede muling bumangon. Maaring magbago anumang panahon, kahit hindi bagong taon. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.